paksikan niyo, umatungan. Buksan ninyo ang inyong mga puso, mga puso. Purihin ninyo, Panginoon Heso Kristo, Heso Kristo. Ang inyong maranasan, buhay na pangangyan. Isang buhay na ganap at kasiya-siyahan. Sabi ni Jesus, ang buwangan, ang buhay at katotohanan. Nagsasabi ng pangalan ko'y may kaligtasan. Ingatan ko kayo, alipag sa sanggalan. Sa paksikan niyo, sa paksikan niyo, umatungan. Si Jesus lang ang buhay at katotohanan. Nagsasabi ng pangalan ko'y may kaligtasan. Ingatan ko kayo, alipag sa sanggalan. Sa paksikan niyo, ako ang daan, ang buhay at katotohanan. Jesus, si Jesus ang daan, ang buhay at katotohanan. Salamat po, Panginoon. Tunay nga kami nagkatipong muli, Panginoon. Sama, Panginoon, ang mga pinagpapitagang mga pastor, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, it's a privilege, Lord, na makasama po sila, Panginoon. Amen. But much more, Lord, mostly privilege, Lord, dahil makakasama ka na, Panginoon. Yes, Lord. Amen. Sa aming pananalangin na ito, Panginoon. Alam niyo po, Panginoon, ang sitwasyon ng bawat isa, Lord. Yes, sir. Alam niyo po, Panginoon, kung anong pinagdaraanan ng bawat isa. May mga nagawa mo kami kasalanan, Panginoon. Sadya o di sinasadya, Lord. Maliit man ito, malaki, Panginoon. Nilalapit namin ito sa iyo, Panginoon. Tulay ang Panginoon. Kami sa tagasunod mo, Panginoon. Pero hindi pa rin maiwasan, Panginoon, na kami nagkakasala, Panginoon. Lord, you know, each and every one, Lord, alam niyo po, Panginoon, kung ano ang aming pinagdaraanan, Panginoon. Yes, sir. Lord, pakalinisin niyo po kami, Panginoon. Nawa nga po, Panginoon, ang mga kasalanan ito, Panginoon. Hindi na po namin muling magawa, Panginoon. Sa amin nga po pagsusumika, Panginoon, at sa tulong mo, Panginoon, hindi na po namin magawa, Panginoon. Mga kasalanan ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong paglilinis, Panginoon. Lord. Kami nga po, Panginoon, ay malaya na, Panginoon, Amen. na makakapanalangin, Yes, makakanig, ang aming Diyos na buhay, Amen, Lord. Panginoong Heso Kristo. Salamat po, Panginoon, sa kalinisan, Panginoon. Sa simula, Panginoon, kalagitnaan hanggang katapusan, Panginoon, ng gawain ito, Panginoon. Inihahabilin namin ito sa iyo, Panginoon. Yes, oh God. Ano man ang aming maririnig, Panginoon. Ano man, Panginoon. Ito, Panginoon, lalo na't ito ay yung salita, Panginoon, sa short exhortation, Panginoon. Nawa nga po, Panginoon, ay tumimo ito sa amin, Panginoon. Amen. Tunay nga, Panginoon, na lagi-lagi, Panginoon, ay in one unity, Panginoon, kami mananalangin, Panginoon. Bagamat alam mo na, Panginoon, kung anong aming pinapanalangin, Panginoon. Ngunit, you're looking in each and every one heart, Lord. Humbly, Lord. Humbly. We're coming to you, Lord. We're coming to you. Panginoon, salamat po sa pagtatayo niyo sa bawat isa, Lord. Nawa nga po, Panginoon, mga panalangin namin, Panginoon, ay maging
mabango sa iyo, Panginoon. Sa iyo, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, ang ngayon pa lang ay ina-acknowledge namin, Panginoon, ang katagumpayan, Panginoon, ng mga panalangin ito. Tunay nga po, Panginoon, ibibigay mo ito, Panginoon, at your God's given time, and it will be the best time. Salamat po, Panginoon, sa iyo lamang palagi ang pinakamataas ng pagpupuri, pagsambat, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus sa pagsama ng Espiritu Santo. Amen. 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 The Lord upon the earth, getting on me, give me love. Let the bright morning star choose the night away for my everyone love. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am flower quickly
Gusto niyo po ba umawit sa Panginoon? Amen. Amen. O, pwede na rin po tayo, ma'am. Hindi na. Amen. Okay. Ito lang po ng interruption po sa Apo, music. Pas, you can do it po. you can go ahead po. Amen. Praise God. Masarap pong magpulis, Panginoon. Parang bitin po, ano? Mamaya na lang po ulit. Amen. So, praise God. At tayo po ay dadako naman ngayon sa pag-exalt po natin sa ating about sa prayer po, ano? Ayan. So, Holy Spirit. The Holy Spirit help us in prayer. Minsan po hindi tayo, bagamat nandun yung alam natin yung mga ating, marunong tayo mag-pray, pero yung mga ipag-pray natin, dapat talagang ito po ay sinusupply po ng Holy Spirit para kung ano po yung nais at kalooban ng Diyos na ipag-pray natin, yun po yung ating na-ate po ano po sa ating bawat mga panalangin. Kaya minsan po, ayan, meron po tayong mga bagay na dapat hilingin at kailangan po natin ng guidance ng Holy Spirit. Praying in weakness, ano po, yung kaya kailangan po natin ng helper. So ang helper po natin, siyempre wala iba po kundi ang ating banal na espiritu na nag-guide po sa atin. So why we need help? Why we need the help from the Holy Spirit? So may mga bagay nga po, di ba, na yun po, minsan hindi natin abot ng ating nung kalaman ng tao, but the Lord Himself, alam po niya kung ano yung needs. Magiging nasa malayong lugar o hindi natin naabot ng ating kaalaman, ay yung Holy Spirit ay pwede po na magpaabot po sa atin. Kaya kailangan po natin yung tulong ng Banal na Espiritu. And how the Holy Spirit intercede for us. So yan po, mga bagay po na dapat po nating maunawaan ng gusto. Amen? So the Holy Spirit, sabi nga po dito sa Romans chapter 8 verse 26, the Holy Spirit help us in prayer. In the same way, sabi po dyan, the Spirit come to us and help us in our weakness. We do not know what to pray, to offer, or how to offer it as we should. But the Spirit Himself knows our need and at the right time intercede on our behalf with sigh and groaning too deep for words. So kaya minsan po, yung bang tayo ay nag-pray na parang tayo ay merong parang maiiyak tayo po, di ba? At hindi natin alam na talagang parang yung isang babaeng malapit ng mga anak, talagang naghihirap po siya. So, kaya minsan sa madaling araw na nagigising tayo tapos inililid tayo ng Holy Spirit para mag-pray. Hindi ka ginising para umihi lang, pero lalo na kung merong mga dreams, ano po, sa mga nagkakaroon na po ng edad, di ba? Yung sabi ng Bible, yung mga matatanda ay makakita ng mga dreams. So kaya, yun po, kung meron pong, lalo na kung meron nga yung paunawa sa pamagitan ng Banal na Espiritu o ng dreams, ayun po, talagang kinakailangan natin mag-pray. Kasi hindi natin alam yung kamag-anak natin, pinsan natin, o anak natin, nasa malayong lugar, yun po pala yung ating dapat na ipag-pray o kapatiran sa church. So kaya, yun po,
kapag dumarating po yung ganong pagkakataon, talagang kinakailangan po natin na ito ay i-utter sa ating Panginoong Diyos ang mga panalangin. So yun po. Amen? So kaya, ayan, sabi po dyan, waiting and groaning. Yun pong binabanggit niya sa 8:22 ng Roma, na tayo nga po ay we live in a broken world and wait for redemption. Our groaning is a natural response to suffering and longing for glory. So kaya napakahalaga po yung ating response kapag tayo po ay dinadala ng Banal na Espiritu para lumuhod at manalangin. Amen? So the Holy Spirit help us in prayer, for we know that the whole creation has been mourning together as in the pain of childbirth until now. Yan po yung sinasabi niya sa Jeremiah po. Ano? Kaya yun po, parang isang mga di ba pa naranasan natin na pag yung nag-pray tayo, o yung sabay-sabay minsan sa kongregasyon, ay merong nakita natin na parang umiiyak at parang galing dito sa sa ating belly, na parang lalabas talaga siya. So, at hindi natin namamalayan na yung po pala ating pinag-pray ay talagang nasa matinding sitwasyon. Kaya minsan, pagka maririnig mo na lang yung mga patotoo sa church, di ba? Yun yung pinag-pray ko, ganun yung prayer ko . So, ibig sabihin, dininig ng Panginoon Diyos dahil sa iyong panalangin, kahit hindi mo alam, pero the guidance of the Holy Spirit, kaya po na ipag-pray. O minsan, sa speaking tongues, so yung groaning, na hindi natin mabigkas, pero para bang umungol ka lang o naiiyak. Kaya napakahalaga po noon. Amen? So yan. Our weakness, infirmities. Likewise, the Spirit also helped us our infirmities. Ibig sabihin, infirmities refer to our imitation or ignorance and the spiritual frailty. So di po ba, yun nga yung sinasabi ko na minsan, hindi tayo marunong manalangin, but the Holy Spirit will continue guide us na yun sa paraan na nais po ng Panginoong Diyos na ating ipag-pray. It represent our inability to know what to pray for us we ought. So yun po, hindi naman sinasabi na hindi talaga tayo totally marunong mag-pray. Pero, kailangan po natin ang guidance ng Holy Spirit. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. So, the Spirit intervention. Kagaya po yan, nabanggit niya sa 8:26 sa B. But the Spirit Himself make it intercession for us. Kaya makikita po natin doon na sa pag-pray natin, di ba pagka yung wala talaga yung guidance ng Holy Spirit, parang utal-utal tayo o talagang matagal bago natin mabigkas yung mga panalangin. Pero if we are guided by the Holy Spirit, parang daloy ng tubig sa ilog na tuloy-tuloy yung panalangin mo dahil nandun po yung anointing, yung guidance ng Holy Spirit. Kaya napakalaga po na lagi tayong humingi ng guidance sa Banal na Espiritu. Dahil ang Banal na Espiritu nga po, masasabi ko na ito yung ating buhay, ito yung ating bilang isang Kristiyano, ito po yung parang yung hininga natin, ating hininga, ang Banal na Espiritu. Siya po yung ating guidance, siya yung ating comforter, siya yung ating kapangyarihan. Kaya lagi po nating ipahalagahan ang Banal na Espiritu. Siya yung ating tumutulong sa atin, lalo na sa panahon ng ating pananalangin. But the Holy Spirit Himself make it intercession. Kaya yun po. So, the helper, sabi nga po dyan sa Greek term,
Sinantalambano May. Yan po yung Greek ano po ng ibig sabihin po yan means to take hold of a burden together with someone. So, yun nga, hindi mo alam kung ano yung burden ng asawa mo, yung anak mo, nasa Pilipinas sila. Pero dahil yung Holy Spirit is all-knowing, alam niya kung ano yung mga nangyayari sa pamilya mo, kaya ginigising ka niya sa madaling araw. Kaya in our prayer time, sa ating prayer meeting, di po ba? So yan po. Kanina nga lang po nag-message yung asawa ko, ayun, alam ko na, pwede ko na yung ipag-pray. Pero kung hindi niya binanggit, hindi ko alam dahil yung kapatid po niya ay dinala yata sa hospital at magkukuha ng sample, PAPS, may bang tawag doon, tapos yun po, sabi niya ipag-pray. Ayun, praise ka dahil nabanggit ko na po sa inyo. Yung pong pangalan ng ate niya ay Babot Bots. So, yun po yung bago na habang ako yung naggagawa po ng nitong mensahe nito, nakita ko may message na yung asawa ko po at napakinggan ko na yung kapatid niya ay gusto niya ipag-pray. So, isama po natin siya sa prayer. Amen? So yun po yung kagandahan na pagka nakita natin, nabasa natin, yung mga tao na nagpapapray sa atin, pero paano kung hindi na nakuha ang nag-message? So yun yung pong ginagawa ng Holy Spirit para po tayo ay may utter natin yung mga panalangin na gano'n. Amen? Sinantilambano may means to take hold of a burden together with someone. So the Spirit acts as an intercessor within us, aiding our weakness. So yun po yung ating mga kahinaan, yung mga bagay na hindi natin alam, na dapat yun pala yung ipag-pray. Pero dahil gusto mo yung sarili mo laging kailangan ng gusto mong ipag-pray, so but merong mas mga priority na nais ng Holy Spirit na yung ating ipag-pray. Minsan kasi di ba yung gusto natin laging sa atin yung ipag-pray natin yung mga kailangan natin. Pero kapag sinunod po natin yung guidance ng Holy Spirit, yun po, nangyayari po at nagkakaroon ng mga patotoo dito po sa unahan, di ba? So yan po growing too deep for words. So yun po yung sinasabi ko kanina na parang siya ay parang naiiyak na parang hindi mo maintindihan na umuulang parang gumagano'n po, di ba? Tapos pagkatapos nun, yun po yung sinasabi na ibig sabihin yung nararamdaman din nung pinag-pray mo ay parang gano'n po yung reaksyon kaya na nangyayari sa'yo. So kaya napakaganda po na hilingin po natin talaga palagi ang guidance ng Holy Spirit. Sometimes prayers beyond word, intense emotion, or silent longing. These are holy and inaudible and the Spirit produce. So yun po. Amen? Nararanasan po ba natin ito, yung groaning? Sa pag nag-pray tayo. Kahit minsan pagka nag-pray, praise and worship, yung talagang napuspos tayo ng Holy Spirit, di ba? Meron pong ganitong nangyayari. So, kaya yun po. God understand the mind of the Holy Spirit. Ayan po. And He that searches the hearts, the Father knows the Spirit mind because the intercession is always in accordance with His will. So yan po yung sinasabi dito sa Romans 8:27. Now, He who searches the heart knows what the mind of the Spirit is, because He make intercession for the saints according to the will of God. Kaya yun po talagang
higit sa lahat ang Panginoong Diyos po, yung nakakaalam ng mga needs ng kanyang mga anak, mga lingkod niya. So kung nandun po yung guidance ng Holy Spirit, siyempre siya po yung magpipit sa atin na mga dapat nating ipag-pray. At yun nga po, tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu at nag-intercede siya para sa ating mga pangangailangan. So, in application po, what to do in weakness. Yung mga bagay na ignorance tayo doon, yung mga bagay na hindi natin alam ano ba yung dapat natin gawin. Sabi diyan, stop trying to be strong. Minsan kasi nilalakasan mo lang yung boses mo o hindi naman pala yun ang kinakailangan. Acknowledge your limitation. Sabi po diyan. At pangalawa, depend on the Spirit. Lagi po tayong yung kanina ko pa nga po na sinasabi na talagang kailangan hilingin natin palagi ang guidance ng Banal na Espiritu. At i-acknowledge natin lagi, kahit sa umaga, sabihin natin, pagkagising natin, thank you Holy Spirit, good morning po Holy Spirit, sa araw nito, gabayan niya ako, patnubayan. Nandun talaga, at ang Banal na Espiritu ay nagagalak. At pag meron tayo talaga ng intimate relation sa Banal na Espiritu, ay maraming mga magaganap na mga magagandang bagay, mga miracle and wonders will follow us. Amen? So kaya wag po nating kaligtaan ang Banal na Espiritu na ito ay palaging pahalagaan. I-appreciate po natin. So, trust the Holy Spirit is working in your prayers. Siya po talaga ang tumutulong po sa atin ang Banal na Espiritu. Confidence in prayer. Hindi na kinakailangan yung mga mabulaklak na mga panalangin. You do not need to have the perfect words. But if the Holy Spirit guide you, ay lalabas at lalabas na lang yung mga salita na dapat mong i-utter sa panalangin. Amen? So yan po. Kaya sabi po dyan, in conclusion, the promise of Romans 8:28, because the Spirit pray for us, we can be confident that all things work together for good. Di po ba? So, lahat ng mga bagay, mga pangyayari ay nagaganap dahil ito yung kalooban ng Panginoong Diyos doon sa lahat ng mga anak na minamahal niya. Amen. And we know with great confidence that God, who deeply concerned about us, caused all things to work together as a plan for good for those who love God, to those who are called according to His plan and purpose. So, amen? So, yan po yung nais po ng Panginoong Diyos at tinuturo niya sa atin sa gabi ito na lagi nating sa panahon ng ating kahinaan, sa panahon ng ating yung mga bagay na ignorance tayo sa mga bagay na yun, mga bagay na hindi natin lubusan alam kung ano yung mga ipag-pray natin, ay lumapit po tayo sa Banal na Espiritu. Dahil siya po yung mag-guide at magbibigay ng tagumpay sa ating mga panalangin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos. Praise God. So mag-closing prayer po tayo. Pwede pong tumayo tayo. Hallelujah. Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, kami po yung papasalamat sa oras nito na kami po ay tinuruan mo minsan pa ng mga bagay patungkol sa panalangin. Yes, Lord God, lalo na po Panginoon sa mga bagay na hindi po namin alam kung ano ang aming mga ipag-pray. Kaya Lord, salamat dahil alam po namin ang banal ng Espiritu at natutunan namin na yung Holy Spirit yung nag-intercede sa amin. Siya yung nag-guide po sa amin, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord, sa oras nito, sa oras ng aming pananalangin, sa gabi ito ng aming pananalangin, ay inihiling namin ng patuloy na guidance. Yung patnubay po ng banal mong Espiritu. Lord God, maraming salamat. O banal na Espiritu, we acknowledge your holy presence. We acknowledge your guidance and your interceding for us while we are praying. Hallelujah. Salamat. Maraming salamat, Banal na Espiritu. Sa iyo lamang po namin ay pinapatungkol ang lahat ng kapurihan, kapangyarihan, kalulatian, magpakailanman sa pangalan po ng Panginoong Hesus.
Ito po yung aming samang dalangin in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po. Kayo po ay kumanta sa ating Panginoon. Ay, Wala po, hindi kumanta eh. ano po muna? So, ang sila muna eh. Ayan ang mga sundalo ni Kristo talaga naman. Praise the Lord po. Sige, makakaupo muna po tayo. Ayan, salamat po sa exhortation, Pastor. Truly na ng banal na Espiritu po ang siyang nagpupulbig din po sa atin pagdating sa pananalangin. At lagi rin po nating tandaan, when it comes to the Holy Spirit, pag tunay po tayong tumanggap sa Panginoon, ang banal na Espiritu po ay nasa sa atin, di po ba? Amen. At saka, pag ang banal na Espiritu ay nasa sa atin, hindi na po yan umaalis. Amen po ba doon? Amen. So, siya rin po ang nagkukonvict sa atin pagdating po pag may mga kasalanan na gagawa po tayo. Ang banal na Espiritu ang nagkukonvict po sa atin. Yun po lagi din po natin tatandaan. The Holy Spirit is always with us. At the same time, sabi nga, when it comes to prayer, the Holy Spirit and Jesus Christ is interceding for us. Kung mabasa po natin sa John, napakaganda po ng John 17 kung babasahin po natin, na ang Panginoon din po ay Jesus Christ is nag-i-intercede po sa atin. So, yun po. Salamat po sa exhortation, Pastor, at muli sa paalala na ang banal na Espiritu ay laging sumasa atin. Lagi po natin tatandaan yun. So, yun po, sa ating pong pananalangin, count lang po tayo ng 1 to 5. Mag-grupo din po tayo this time kasi nung nakaraan is partner po tayo. Ngayon naman po is magkaroon po tayo ng group prayer naman po sa gabi pong ito. So 1 to 5 po ang count po natin. Ang pasan po ni Kuya. 1, 2, Tandaan po natin yung number po natin. Pastor. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ayan. So, tandaan po natin yung mga number po natin. Then, mag-grupo-grupo na lang po tayo mamaya. Pagkatapos po ng mga prayer po natin, may konting kamustahan sa kagroup po natin. Tapos, pagtapos na po kayong ipag-pray ang bawat isa, at saka kung ano yung po yung concern ng mga kapatid po natin, unahin po natin ang main concern ng ating bahay-sambahan. So, ayun po. Then kung gusto pong ipag-pray ng personal, ang mga grupo, ipag-pray po natin. Then after that, kung tapos na po tayo, iwasan po, manahimik po muna tayo para nang sa ganun hindi po tayo makaistorbo sa katabi po natin o sa mga grupo pa na hindi po natatapos. So, yun lamang po. Salamat po at music ministry po. Tara na po at magpupuri po tayo sa Lord. let's go. Kayo po lahat ay tumayo para sa ating halikan, sa ating Panginoon. Maghali ka sa aming Panginoon. Ito ang aming mga hali. Ito ang aming hali ng hali. Ang gusto buhay. Amen. Tayo po lahat ay kumanta. Kung kaya yung sumayaw pa kayo. Para sa ating Panginoon. Amen. Gitna ng kabuluhan, ang piling mo ay hanap. Sa reloy panay, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang isidahan.
Diyos na langit ko'y magbalik ka. Ika ng kaguluhan, ang piling ko ay hanap. Sa etong waral, may bagong kagalakan. Ang tawing mananatili ay ang iyong sinabi. Sa pataas-taasan, ikaw malinapangin. Dakila at kailanman, di marihilikan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aming halika. O Diyos na langit ko'y maghari ka. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan, at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan, at kalwalhatian. Di maiibigan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking halika. O Diyos na langit ko'y maghari ka. Dakila at kailanman, di maiibigan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aming halika. O Diyos na langit ko'y maghari ka. Maghari ka. Sige po, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Yes, Pastor. Number 2 po dito. Number 1 po dito kay Pastor Robert. Number 1. Number 3 kami. Nag-iwalay tayo. Punta ako sa iba. Miss niya ako. Ako, ate ka. Oh, magkasama. Magkasama rin kami. Kaya nga. Pag-iwalay siya, Pastora. Sige, pag-iwalay na. Sige, Pastor. Pag-iwalay muna kayo. Lakay na. Palit na kayo, palit na. Palit na, palit. Pag-iwalay siya, ayaw ko. Ano ba, alis ko dito eh. Maraming number 1.
Prayer. Ano pong prayer request niya po yan? Pamilya po. Ayaw pas. Increasing our territory. Ay, bakit siya? Introduction sa mga activities ni Lord sa meeting, sa study, walang short ito. Dahil po'y pumasok sa presensya ng Panginoon ng Diyos. Hallelujah! Praise your name, Lord. We come into your presence with thanksgiving in our hearts and your rewards with praise. Hallelujah, Lord. Yes, thank you, Lord God, for your Son, Jesus Christ, who died on the cross, Lord. Lord God, tore the veil, Lord God, and we can enter boldly into your presence tonight. Not because of what we have done, but because of what Jesus has done for us. Who paved the way, Lord God, into the Holy of Holies. We can cry, Abba, Father, to you, Lord. And we thank you for the assurance that from the word that we heard tonight, Lord, na the Holy Spirit is helping us in our weaknesses, Lord. And the Holy Spirit is interceding, Lord God, with groanings in accordance to your mighty will. Kaya Panginoon, nandito po kami lahat upang aming pong ibulog sa inyo ang aming mga person to our right, Lord, na kaya po i-express the needs po nila, Panginoon, Lord. And we thank you, Lord, that nothing escapes your grace, Lord. Salamat, Panginoon. Sige po mga kapatid, let's pray for the needs po ng ating kapatid. We thank you, Lord. We praise you, Lord, sa buhay po ni Kuya Darius, Lord God, for using him mightily, Lord God, to declare your witness through his talents, Lord God, na ibigay po sa kanyang Panginoon. Singing praises to your name. Salamat sa buhay ni Kuya Darius, Lord. And I praise, Lord, for your continuous and mighty protection upon his family, Lord God. Sa kanilang needs, Lord God, sa kanyang family, Lord.
magpapagubay. We have promised, Lord, you will supply all our needs according to your riches and glory in Christ our Lord Jesus. Lord, dalangin mo, Lord, ang sabi ni Panginoon tayo, may patuloy po ang pagpapalito at maging kayo po ang solution provider, Lord God, ang kailangan sa buhay langaw, sa Spirit, Soul, and Body, Jesus Christ. Salamat, Lord. Panginoon,
Holy Spirit, gamitin us, O God. Gamitin us, O God, Lord. Magagawa po namin sa pagkakas sa pagkakao. Diyos, sa buhay ng bawat isa. Kasi sa mga namin, salamat sa buhay ng bawat isa. Patuloy sa pagkakao. Patuloy ka Panginoon, Panginoon sa gamitin mo. Kasi nila ang pananampalataya sa buhay ng bawat isa. Ikaw na may pananampalataya sa Panginoon. Patuloy na mag-glorify ka sa mga nangyayon ba sa gawa. Every minute, dito sa buhay ng Lord, Panginoon, ay gawin po natin ang bagay para sa kapatid. Salamat sa Panginoon. Sa buhay ng sa bawat mga sa buhay ng Lord, sa piling Panginoon, sa malangin sa kasikitan right now, Lord, I speak healing upon them right now. Oras mo healing, God. Let your healing touch me upon us right now. In the name of Jesus, daman ang Lord, I pray healing in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, maraming salamat. Salamat sa pagkakas mo. Salamat sa pamatan mo. Salamat sa pamahal mo. Sa bawat isa mo sa akin. Sa Panginoon mo, Diyos, na magkakasunan. Tunay na Panginoon. Tunay pagbayasan sa bawat isa mo sa inyo. Salamat sa inyo. So, umpisa lang talaga siyempre, isang taon din ang Yung first na prayer para Lord, I pray that you continue to bless them, continue, Lord, to give them, Lord, the ability to grant them such a value in Jesus' name. The eyes mo din po, pag-analyze namin sa mga transportation, time,
Lord, gabi bang maging ayos po lahat ng kanila po salamat po. Pray God sa mga healing. Her Father, that good powers of Jesus. Panglalagay siya sa kanya sa eskwela. Pero Gusto mo lang pinagsasama sa pero parang kaya yung dalawa, sabi ko, paano yung talagang patutuloy na sa kanya na yung dalawa. I pray for time for kasi yung sa kanya din Ako kaya nakuha sa akin, dito pa sa mga Diyos at dapat kasi ngayon, sabi niya, hinapos naman nila ako kasi uwi ko naman sa amin mag-aapay budget ka mo, million. Wala na, hihina na. pero kami dati tweet sa Papunta ko na kaya yung sa mga alis nila dito kami tanong sa Salamat po patuloy yung ayaw naman mag-practice. Ayaw naman pag di ba nag-front, siyempre, sila si Sir Owi, no? Kaya sila wala Kamusta yung church natin sa isang may pwede siya mag-church natin sa kawayan ay pero siya kailangan clear ka mahal sa kawayan tapos doon sa lang wala na yung 3 months ano bilog sa inyo po yung P1 pero makakasulat saka kung anong advice na sa akin support kami sa iyo. Pero ano sabi ko inyo?
Oo. Ngayon, ilan po yung binigay? Usually 60 days. 60 days. Yeah. Dalawa po yun. Either yung ikaman or 60 days. Ngayon, sa inyo, susunod din ngayon. Iwa. Ibig sabihin, tatlo pa gusto ko alaga sa kanya. Yung iwa ko, bawal pa naman. Oo, hindi pa pa hindi pa magkano na yun. Pag-ibigay ko yun, sigla na naman. Meron po 60 days na. Yan, ano lang, si Paul, technical error. Kasi pag Ay, siya ako mawala. Sabi ko, sama ko sa trabaho. Sinasabihan lang ako. Dahil, ay nilagay na namin sa iwa ang dahil sa technical error sa mga Pinagsama-sama namin pagkatapos ng kawain, may bilis pa sila kanina. Oh, yan pa naman siya. 29. Change na lang siya. Kaya nga na sinabi. Meron ako Hindi naman bewang. Alam ko, ipin eh. start ko. Nakuha niyo na po yung pera. Ay, mataba na po. Masal dito. Kung ano din ang sasakyan, yung just na pasasalan ng pero kaso pa naman pasok yung tao. Ilan lang nila doon, pwede ilang tao lang umaakit. Pinapasok pa sa loob.
Bawal mo naman natin yan, maraming pumapasok, talaga na kami. Ngayon kami pa, sila nagsusunod sa akin. Marami kami nakita pero nagsusunod sa Since tapos na po tayo sa ating pong panalangin, darako naman po tayo sa testimony sa gabi pong ito. So, sabi nga, testify po natin yung katapatan at kadakilaan ng Diyos sa buhay po natin. Ito man po ay pagdidisiplina, pagpapalo, at pagmamahal ng Panginoon po sa atin. Sino po ang matapang na mangunguna na mag-testify ng kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay? Wala. Well done, go down. Wala kayo. Ayan ayan, mag-uunahan. Nawala na po ako. I-open up ko lang po yung tungkol sa akin dahil uso ngayon yung yung tanggalan di po ba? Either your company is on bankruptcy or your company is talagang sikat, matatag. Darating nga talaga parang inevitable yung yung tanggalan eh. So mostly yun nga, yung mga usually yung mga matatagal. Sa company na yun, estima ako medyo yung matatag eh. Kaso nga lang yun, bali tanggalan, bali siguro, isa rin sa mga matatagal na gano'n. At yun, kung dumating ngayon time na gano'n, talaga akala ko, okay lang kasi I have yung experience ba? Sabi ko, madali naman ako makahanap. Okay lang. Pero minsan, magasana yung minsan na inaano natin yung sarili natin na marami ako experience. Though hindi natin masyado ba yung pag andoy pananalangin natin, pero pag pinagtimbang natin, minsan natin, mas marami akong experience. Kaya, alam ko nandiyan ang Panginoon. So minsan parang, yung yung way, mas mataas yung paniniwala mo sa sarili mo. Pero weeks pass by, naging months, gano'n. Tapos lumating ngayon, yung time na magto 2 months na pala. Sabi na kasama ng HR namin, huwag mo hintayin na 2 months. Kasi pag na-closean ka ng kiwa, hurog ka na. Yung anak ko mag-aaral sa Pilipinas magka-college Di kami makakauwi. Sabi ko, paano kaya? Ngayon, ang kagandahan po naman, nandun yung ko, yung medyo talagang push na baka makahanap akong trabaho, ganyan. Talagang kumapit ka sa baka pwedeng freelancer, gano'n. Pero mas malaking gastos. Saka minsan hindi mo rin alam kung ano yung sponsor. Ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, nung 2 weeks na lang, nagpunta ako ng Polo. Sabi ko sa Polo, paano po ba yan pagka naano ka ng kiwa, naklusan? Sabi niya, sabi niya, meron na dito 2 weeks bago mag 60 days, naklusan ng kiwa. Nakahanap na siya ng trabaho. Ngayon, i-accept niya na sa kiwa, close na. Purog na siya. Kaya sabi niya, 2 weeks na. Paano ba yan? Ngayon, si Mrs. yung kasamaan ko pala na Saudi, sabi niya, saan ba nagtatrabaho Mrs. mo? King Faisal po. Sabi niya, ba't di ka dependent? Kasi sa kanila, medyo mahigpit dati.
Ngayon, nung trinay ni Mrs. na magtanong, aba, biglang positive ang sabi sa kanya. Hindi tinignan yung grade level niya. Sabi niya, you can get your family as your dependent. Kaya sabi ko, yun ang nung sinabing gano'n. Kasi ang dami nilang kasamaan na nag-a-apply din, kukuhanin sa Pilipinas, hindi sila yung pala, biglang nag-open up yung opportunity. Kaya, inano ko nga po yun na ma-dependent po kami. So, 10 days bago matapos yung 60-day notice ko, ayan, nag-exit po kami. At nakabalik po kami rito noong September. Opo. At wala na po kami binabayaran na family tax. Si Mrs. medyo hindi naman masyadong hindi masyadong nag-push sa akin na parang tigre na kailangan makahanap na ng trabaho. Kasi wala po kami binabayaran family tax. Tapos, September, October, November, December, January. Nga pala, apat na, ilang meses din ako nag-apply. Kala ko talaga, I have the luxury. Kasi na-renew ikama namin 1 year. I have the luxury of time. Pero hindi pala gano'n. Ano na pala ngayon? Arami ng pagbabago. Because of the 2030 vision, talagang hindi na gano'n kadali na mag-apply. Sa akin lang, siguro. May mga na-applyan naman. Kaso nga lang, as part of experience na lang, learning experience na. Kasi, hindi po na tatanggap. But, I'm very thankful kasi nandun ang Panginoon, talagang sabi niya nga, you have a 1 year. 1 year, renew ikama. Sabi niya. So, andun yung ng Panginoon sa akin na just try and try. At God's given time, talaga ibibigay na ng Panginoon. At saka isa pa pong pinapasalamat ko sa Panginoon, yung misis ko nandun very supportive. Hindi, kuting pa po siya ngayon. Hindi pa po nagiging leon. Talagang ipupush ka. Kaya salamat po Lord sa misis ko na talagang very supportive. Salamat po sa mga hindi, though I tried my best naman. And I know, keep on trying and trying. The Lord knows. He will give the answer at His best time. So, salamat po sa Panginoon. Praise God po. Amen. Same story din kay Kuya. But I thank God kasi nagpo-provide si Lord ng pambigas ba? Sabi ko kay Pastor nga natignan ko yung takalan ko. Naku, Las Vegas na to. Las Vegas. Wala nang kakainin. So, totoo lang po talaga. I have my job na 1 month na po ako. Las Vegas. Las Vegas na. Nung tinignan ko yung takalan ko, naku, Las Vegas na to. Kasi wala na talaga. But God is good. Is talagang ang God nagpo-provide. So, because I have friends na, hindi ko talaga friends sila, but they touch their heart na nagbigay ng counting amount from somewhere. Hindi ko kilala yung kapatid na yun. Actually, pero batch ko sila sa Mindoro High School. But then, I don't know that. Hindi ko talaga sila kilala. Tapos yung isang batch ko rin sa US na hindi ko rin siya masyadong kilala pero nag-send din siya ng pera. Something na, counting amount lang na pambili lang talaga ng makakain, ng bigas. So, God is good dahil yun ang kabutihan ng Panginoon. Same story din po that I'm suddenly terminated. So that is, hindi ko naman to talagang expected ko na talaga. Kasi sa dami sa company namin, they're removing ng mga tao na, nag-aalis na talaga sila. So I worked this company almost 17 years. Sa Damam, nagkahiwa-hiwalay kami ni Pastor Jan, magkakasama kami ni Pastor Pet nung araw dito, 2006, 2004, dito sa Riyadh. So umalis ako dito, punta ako sa isang company to Damam, 12 years doon.
nung time din na nag-exit ako doon, nag-file na talaga ako ng exit. Tapos, wala talaga akong ticket. 2 months din sa bahay ako. Ayaw ko nilang bigyan ng ticket kasi politika yung HR namin. Nung 2000, bago, after pandemic, or after pandemic nga po, natandaan ko. Na-hold ako ng 2 months, tapos walang trabaho, walang sweldo, ayaw nila akong bigyan ticket. Tapos, kinausap ko yung HR yung manager namin na ayaw akong bigyan ng ticket ng HR. Tinawagan na. So, meron na akong ticket. Tapos, suddenly, sabi ng mga kasama ko din sa loob, sa opisina, sabi sa akin, Joy, try mo mag-share pa sabi kay Sir, baka mabigyan ka pa ng pagkakataon makatrabaho kasi wala kaming staff dito sa opisina. Tapos ang ginawa ko, sige, try ko. Lumapit ako doon sa manager namin, that is not HR, yung pong sales manager namin. Tapos sabi niya, sige gumawa ka ng sulat. Nung gumawa ko ng sulat, binigay ko sa kanya, tapos babalik niya sa akin. So ang ginawa niya, kinuha niya sa akin yun, nung 2021 yun. Sige ako na magbigay sa may-ari. So sabi nung may-ari, after 1 week, sabi niya nung manager namin, sabi nung may-ari, ibalik mo daw yung benefits mo, 12 years. Eh hindi na, sino ba namang magbabalik nung 12 years mo na nakuha mo na yung benefits mo? Almost sabi nung manager ko, stupid yun. Kahit ako hindi ko papayag na ibigay yung pera ko na nakuha ko na. So, hindi ko na po inintindi yun. Sabi niya sa akin, anong choice mo? Uwi ka na lang? O ano ka? Sabi ko doon sa manager namin, sige sir, uwi na ako. Mag-uwi na lang ako sa Pilipinas. Pero hindi nangyari yon at binalik nila ako sa company. Binalik ako. So, nandito ulit ako sa company. Then, I encounter na ngayon, 4 years na. So, nag-declare na ang company ng laglagan system. Out ka na sa bahay ni Kuya. So, marami kami. Mga Egyptian, mga Pilipino. So, wala na po ako talaga. So, this last December 15 is my last day. Wala na akong trabaho from now. So, wala na nga po. Talaga. But God is good. Dahil meron pa akong 60 days, sabi nga ni Kuya. So, I watch my Kuya. Baka paiyakin ako nito. So, nakita ko naman, nabubuksan pa naman. Nai-open pa naman siya. So, praise God po. Yan po ang kabutihan ng Panginoon. Dahil kung hindi tayo magtitiwala sa Panginoon, my life verse is trust in the Lord with all your heart. And I will believe that God will do it again. Makakatrabaho pa naman. Tayo lahat. Amen. Glory to God. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. First time ko na mag-attend dito sa prayer meeting. But in the whole Saudi Arabia, marami pong mga ganitong mga gawain po. Matagal na rin po ako rito. More than 30 years. So, amen po. Nagsimula ako na palipat-lipat after Corona. After Corona, yearly na lumilipat po ako ng kumpanya. So, yun po, iba ang pagkatawag ng Diyos sa akin dahil hindi po ako makapag-focus, kapaglingkod sa Kanya, gawa ng after 1 year, nililipat niya ako. So, iba-iba ang pagkatawag sa ating mga kapatid sa panampalataya. Kaya, kung doon ka, ay hindi po pwedeng ma-stagnant. So, yung pagkatawag sa akin is mag-share ng gospel, parang missionary, dahil po, hindi ka pwedeng mag-stay sa isang lugar. Parang, strengthening ang mga panambahan po. So, after pandemic po, hindi na ako na-interview dito sa King Abdullah kasi consultant po ang ating consultancy po. Tanggapin mo na to, hindi ka naman, consultant. Hindi na nila ako in-interview, gawa nung experience ko mahaba na po. After nung project po namin dito sa King Abdullah Financial District, na-release na naman. December. Mga 1 month po na standby.
Pero sa Lord to God, hindi naman pinagkukulang financially. Tapos, dinala ako sa Al-Ula na naman. Sabi ko, malayo po yun, Al-Ula, mala sa Tabuk. So, ano pa ang plano niyo sa akin? Sabi ko sa Panginoon. Kinausap ko ang Panginoon, punta ka doon. Pagpunta ko doon, walang Pilipino. So, ang ginagawa ko, linilihan ko ang Al-Ula na magpadala ng gawain. Kasi dito sa Saudi Arabia, during that time, mahigpit. So, ang mga prayer ng mga kapastoran dito dati ay ma-open. So, open na po. Diba? So, yun po, pinagpipray ko po ang Al-Ula na magpadala ng mga kamanggagawa doon dahil mag-isa lang po ako. Mag-isa lang, 11 school ng sinusupervise po namin na Royal Commission. So, wala akong makita ng mga Pilipino doon. Hindi ako makapag-share kasi puro Muhammad. Pinagpipray ko lang. So, yun po, natapos na naman ang kontrata ko doon. December na naman. December 1, dumating ako rin, galing ako ng Pilipinas, nawalan ako ng trabaho, 3 days. Standby na naman ng 2 months. Tapos, tinawagan ako uli. Ganun lang, ito, tanggapin mo na o hindi. Eh, okay naman yung sahod. At, yun, lipat. Pero ito, September 15, 2024, naka 1 year po ako dito sa APAC, Beach Flight Engine, bali sister company po ng Albawani. Kasi Netherland company. So, ang project po namin ay master gas ng Aramco. So, nagsimula po kami sa Alcobar ng design ng 6 months. Tapos, after design, dito sa Taip na po, dito ako na-release na force terminate. Lahat ng mga management, 3 days, 5 days, ganun po. May yung nga po, project director, mga Grego, yung project manager, isa born again. Sabi niya sa akin, kasi nalaman niya na pinadala, nagpipiris ka sa Kubar. Opo, okay. Pag matapos itong 3 kampo rito, siran mo lahat yung mga Muslim na yun, sabi, na-terminate siya. At yun, marami pong na-terminate. 3 days, 4 days, wala na pong 1 month. So, siguro na yung bagong batas sa ngayon, actually, na-terminate ako tinawagan ako ng 15, pero yung sulat, December 14, mag-end ako ng 18. Tapos, yun po, 18, hindi po agad nakuha yung final settlement ko. Gawa nung dapat, December 22, ang bakasyon ko. Dinold nila. So, ganun po. Binayaran naman yung aking settlement, pero sabi sa akin, maghanap ng kumpanya, pero yung aking ikama, 1 year pa rin sa kanyang kiwa, 1 year pa rin. So, hindi ko pa alam. Basta't kung yung prayer namin kanina, kung mataranta ako, ay sa Diyos ako magtiwala. Wala akong ibang, kung susundan ko ang my own, babagsak ako. Pero ang Diyos, hindi, walang imposible sa Kanya. Itong habang ng experience natin dito, sa Diyos lamang po ako nagtitiwala. Ngayon, kung kalooban niya na magpahinga ka na, ay lahat ng sakyan, i-dispose ka. But every day na may online, kasi ganun ang ginagawa ko, online lang. Magkano gusto mo, ganun lang po sa akin. Negotiate, kung tanggapin ko yung offer, pag hindi. Pero pagka wala na talaga, tinanggap ko na kahit oo, kahit na 12, ganun, tinanggap ko yun. Ay, wala na talaga, mababa. Oo, nung pandemic, biglang gumanyan. So, wala akong magawa. Lord God, nung tinanggap ko yun, may tumawag sa akin. Pumunta ako ng Tabuk. Mabigat naman yung in-offer nila sa akin doon. Dahil
construction sa Canem. Planning manager po ako doon. Pero hindi ako tumagal dahil madalas po ako na high blood dahil puro away. Amen po. So, yun po. Sa Diyos lang po ako nagtitiwala na ako'y kasi kung emotion, hindi po ako, relax lang ako. Doon sa taas, nananalangin. Tapos, nag-o-online, ganun lang po. Matawa. So, sa Diyos ko lamang po, pagsagot po. Diyos lamang po ang kapuri. Si Pastor ang pinaka-final. Here's the moment. Amen. Praise God. Salamat po sa I claim na yung tagumpay ng ating gawain po, ano? So, praise God at dahil yun naman yung pangako ng Lord na lagi niya tayong ipaparada sa tagumpay. So, at gusto ko na rin pong samantalayin yung pagkakataon na invite po kayo sa aming anniversary sa February 13. Pagka hindi po complex sa inyong schedule ay you're most welcome po. Po at ako rin po ay nagpapasalamat sa Lord dahil biniyayaan po kami ng Panginoong Diyos ng isang bagong drums. At meron pong isang kapatid na ginamit at talagang napakabuti ng Diyos dahil itong kapatid na ito ay napaka-generous. So, kaya salamat po sa Panginoon dahil tamang-tama pagdating po ng aming anniversary ay magagamit po namin ang bagong drums nito. So, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon Diyos dahil ang aming music ministry ay talagang malapit na pong talagang mabuo at nagkakaroon na rin po kami ng pianist. Amen. So, salamat po. Amen po. At ano pa? Yung ano ko po pala, hindi naman ito patotoo. Pero yung nung nakaraan po ay naipatotoo na ba? Yung nabangga ko sa likod. Ay yung insurance ng 28 pa yan ng February, ng December. Hanggang ngayon yung insurance hindi ko pa makuha. Yun po yung at tumatawag na nga po yung pinagpagawa ko tapos na raw. So yun po, bali God willing ay ma-release na po talaga yung pera para makuha na po yung Kia Soul at magamit sa pag-transport. Glory to God. So salamat po sa Panginoon. Yun po, maraming salamat. May pahabol po ba? Sige po, Pastor. Huwag natin pigilan. Hello, isang magandang gabi po sa ating lahat. At siguro bago ako mag-proceed sa aking testimony, so I just want to siguro na yung kay Kuya Magalak. Kasi ayaw niyang pumunta sa Las Vegas. So, Kuya, bakit Magalak? Kasi ang pangalan niya is Rejoy. Kasi Kuya Rejoy. Kaya kung tagalogin natin, Kuya Magalak. So, para tuloy-tuloy yung galak niya. So, I just want to ask support siguro if you have any opening positions in your company about warehousing, storekeeper, kahit floor manager siguro na kaya. Basta dito ka lang sa Saudi Arabia. Kasi si Kuya Rejoy kasi is meron siyang potential for preaching, for helping CKGM regarding for sa Bible studies. Kaya pinapanalangin namin manaway sa mabigyan pa siya ng pagkakataon na mag-stay ng Saudi Arabia. But we believe that there's nothing impossible with God. Rejoy, is that we have faith on Him. So, ayun po, at thanks to our loving God because despite of the typhoons that CKGM suffered last year, at ngayon is unti-unting nakikita na yung sunshine. Kung sabi nga, there is always lights at the end of the tunnel. This coming Friday actually is
talagang bumuhos yung mga bago namin members. They are all new. Kaya sabi ko, sige lang. I know that every one of us, we are having a hardship, hard work to evangelize kasi we are starting since January to evangelize. Ang hirap. Kasi, pero mas mahirap yung makikita mo na ang daming vacant na upuan. Kaya, we funded the evangelism talaga. Every Friday, so we have 2 cartoons, one for the tithes and offering and one for the evangelism. So, this fund for the evangelism, this is the one we are using to evangelize new souls. Kaya unti-unting nagkakaroon na ng magandang nakikita sa loob ng CKGM. Ayun. So, pastor is very, I know that pastor is, all of us are hard workers in terms of ministry. At karamihan sa atin, kung titingnan mo yung kuko, ang hahaba ng kuko. Kasi wala nang time para magputol ng kuko because we are all busy in our schedules. Sa trabaho, sa ating ministry, like in CKGM, so meron kami mga ini-implement na katuruan, and thanks to our loving God because we already started our international Bible study every Monday and Tuesday. At meron din kaming prayer meeting every Monday. Ang aming international Bible study is Monday and Tuesday. At ang aming prayer meeting is on Monday. So we have a practice of Wednesday and Thursday. Magkakaroon din kami na ibang gawain. Then Saturday is sobrang busy din natin. Dahil last 2 weeks ago, I'm very busy with with our churches. Dahil sa dami ng schedule natin. And my wife, he sent me a message. Sabi niya, it seems you are busy. I just want to remind you to look, actually naiyak ako to look for Joshua 14 verse 15. So baka sa sobrang busy mo is nakakalimutan mo na kami. So sabi ko, yes. Kasi ang gusto ng Panginoon, sabi na doon sa Joshua 14 verse 15, me and my house will serve the Lord. Diba? So this is a reminder to every one of us na kahit anong busy natin, we should give time for them. So the good things is it's already 2 Saturday, and I separate Bible study with my kids and my wife, so that all of them also are growing in the spirit. Kasi sabi ko, Lord, I'm very sorry. Parang masyado na ako na-focus sa CKGM for them to grow spiritually. Pero mukhang medyo naiwan yung family. Kaya sabi ko, praise the Lord, dahil na-revive ko yung aking schedule, and I wish na God will give me a continuous strength na kahit sobrang dami yung schedule natin is we have a separate time for our family. Thank you and God bless. Thank you po, Pastor. Sabi nga po dun sa fellowship natin noong December is our family is our first ministry. So baka mamaya sa sobrang busy na po natin sa ministry, sila naman yung mapabayaan po natin. So kailangan po natin maging balance. So thank you po sa lahat na nag-testify. Sabi nga may marami nang gustong umuwi, pero pinag-i-stay pa rin sila ng Lord. May gustong mag-stay, pero hindi natin po talaga alam kung ano yung plano ng Lord para sa atin. So magtiwala lang po tayo sa Kanya. At yung mga kuya na wala pang trabaho, baka tinatawag po kayo sa iba't ibang ministry pa bago kayo papasukin sa trabaho. So, mag-focus, read Bible, pray for our pastors kasi talagang ang inaatake talaga na number 1 ng kaaway is ang ating mga pastors, leaders, and even our churches. So, yun po. Magmatsyag po tayo at
Kay Kuya, wag mong antay maging leon si ate. God bless Kuya. So, ayun po, tulungan po talaga tayo bilang mag-asawa din talaga. Tulungan din po talaga. So, yun lamang po at God bless po sa lahat. Darakot na po tayo sa pangwakas na panalangin to be led by Pastor Ramil po. Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Short announcement po. Meron po tayong pastoral meeting after natin. So, like, katulad po ng ginagawa natin lagi, no? Magkakaroon tayo ng declaration. And your part is just to agree with the Word of God. And I will read Psalm 121. Psalm 121 verse 1 to verse 5 to 8. Nilete ko na pero bakit ka wala? pass. Nakano po? Alright. Thank you. Verse 5, ang sabi po, no? Kung kayo po ay nag-agree sa Word of God, and then just say Amen, kasi ang Amen is saying, Lord, be it unto me according to your word. Let's declare the Word of God. The Lord protects you. Amen. The Lord is shelter right beside you. Amen. Verse 6, the sun will not strike you by day, nor the moon by night. Amen. The Lord will protect you from all harm. He will protect your life. Amen. Praise the Lord. The Lord will protect your coming in and going out, both now and forever. Amen. Let's bow our heads and pray. Lord, maraming salamat sa truthfulness ng iyong salita, Panginoon. Yung salita mo, Lord, na lumabas sa iyong bibig, hindi ito babalik sa iyo ng walang kabuluhan. It will accomplish all what you have purpose, Lord God, in us. And we thank you, Lord, for your will and for your intent to us, Lord God, that even all the things, Lord God, will work together for us, for our good. Thank you, Lord, sa gabing ito, Panginoon, sa victory po ng Prayer Tower. Thank you sa church po ng UI, CHGM, Lord, na ginamit mo upang kami po ipagtipunin dito. We are following, Lord, the example that's set before us by the apostles. Lord God, not forsaking fellowshipping, not forsaking breaking bread, prayers like this, Lord. And we thank you as we see the day is fast approaching. We will keep, Lord God, serving you in the best ability that we can. And thank you for the strength, Lord, na binibigay mo sa amin sa bawat araw. Salamat po sa gabi ito. Thank you, Lord, sa mga previous answered prayers that we got. Hindi namin po nalilimutan, Panginoon, na tinutugon mo ang aming mga panalangin, Lord God. And when that happens, Lord, it reminds me how faithful you are. Salamat, Panginoon, sa mga healings, sa mga karamdaman na aming idinulog sa inyo, Panginoon. Salamat sa mga breakthroughs, Lord God, sa mga finances, sa financial provision na binigay mo sa amin, Panginoon. Sa mga work na ipinrepair mo, Lord, sa mga jobs na ipinrepair mo para sa amin, Panginoon. For those who are seeking job, Lord God, we know that you are more than able to provide, Lord God. And even kahit na walang opening, kahit na, Panginoong Diyos, nagde-declare ang government ng Saudi Arabia sa pagtatanggal, Panginoon. Our government is the government of Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa gabi ito. Once more to you be all the glory, all the honor, all praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Gusto ko sana mag-fits na eh. Amen. Tayo naman sa ating Panginoon sa pangukas mo na awit. Tayo po pumunta mo ng victory songs. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Ayaw nila mo yan. Gusto ko. Kami rin, Pastor, gusto na rin namin.
Walang magsisimula pag walang away. Let's go! Huwag kang mag-alala sa mundo ginagalawa. Ang buhay mo ngayon may katiyakan. Huwag mag-alala, tumawag sa Kanya. Siya ang nasagutan, makakailanman. Ay saya-saya ang buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ang buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Ikaw ang mahalaga sa buhay ko ito. Walang pangamba, ikaw ang pag-asa. Sa'yo nagpapatuan, tunay na pagkalaban. Hindi mababayaran, kahit ano pa man. Ay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Ay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Walang katulad mo, oh Jesus. Walang katulad mo, oh Jesus. Alam mo, family picture. Yung iba na lamisa, nandun sa yung iba na lamisa, pasok natin. Yung puti, pag meeting sa meeting. Sila Kuya Permit ka. Gusto ko yung Tsaka yung Las Vegas. Protektahan tayo sa iyo. Southeast System, parehas naman. Gusto ko mga taga-bro. Tanong nga kayo, Darius. Tanong nga yan. Ikot na yan. Mas susunod na lang kay Reverend mamaya. Ha? Ito na susunod ko sa kaya. Bakit? Yung gawin ako sa kaya. Sige, hey, gano'n. Sila'y nag-alala
Pwede ka na yun. Special. Dahil